Hinintay kong makatayo si Miranda sa kinauupuan niya, at sinundan siya palabas ng coffee shop. Sinenyasan ko naman si Marga na sumunod lang sa akin. I smirked. Pabalik na si Miranda sa klinik niya. Tumingin ako sa wristwatch ko, at nakitang oras ng break time pala niya kanina, kaya nasa coffee shop siya. Patuloy lang akong nakasunod sa kanya, habang si Marga naman ay nakasunod din sa akin. Medyo malayo ang agwat namin, para kung lumingon man si Miranda, ay hindi siya makakahalata. Nang huminto si Miranda sa paglalakad, ay mabilis akong pumasok sa glass door na nasa harap ko habang nakayuko. Hindi ko alam kung anong napasukan kong klinik, pero lalabas din naman ako agad. I'm sorry. I thought this is the clinic of my friend. Kalmado kung sambit nang umayos ako ng pagkakatayo, at nakitang nakatingin sa akin ang 3 tao na nasa loob ng klinik. Mabilis akong lumabas, at nakitang naghihintay si Marga sa tapat ng pintuan ng klinik ni Miranda. Malapit na rin naman pala kami sa klinik niya. Bilis! Marga mouthed. Nang makalapit ako ay nagsalita siya ulit. May kausap pa siya sa loob, maghintay tayo na makalabas yung kausap niya. Kumunot ang noo ko, paano mo nalaman na may kausap siya? Nasilip ko kanina. Tumango na lang ako at umupo sa pinakamalapit na bench na meron dito, habang hinihintay na lumabas ang kausap niya. Mga ilang minuto pa kaming nakaupo sa bench, nang bumukas ang pintuan ng klinik ni Miranda. Nilingon ko si Marga at tatanungin sana, kung sasama ba siya, ngunit inunahan niya na akong magsalita. I'll wait here, deal with that doctor. Tanggalan mo ng lisensya kung kailangan, natatawang sambit ni Marga. Tumango ako at natawa rin. Kumatok muna ako ng 3 beses, bago pumasok sa loob. Nakasuot pa rin ako ng cap, at nakayuko lang kaya hindi pa niya nakikita ang mukha ko. Good morning miss. Sambit niya. Tinanggal ko ang cap ko, at ipinakita ang mukha ko sa kanya. Nanlalaking mga mata ang sumalubong sa akin, at para bang nakakita siya ng multo. Hi, good morning, sambit ko. Magpape-check up sana ako, wala kasi yung doktor ko, kaya rito na ako dumiretso. Johnny Murphy recommended you. Ngumiti pa ako para mas mukhang kapani-paniwala. Kumunot ang noo ko, dahil nakatingin lang sa akin si Miranda habang nakanganga. Ano bang problema nito? Kabado ba siya dahil nandito ako sa klinik niya, at asawa ako ng niloko niya? I smirked at the back of my mind. Siguradong naaalala pa niya ako, dahil kahapon lang naman iyon nangyari. Doc Miranda, I'm talking to you, tawag ko ulit sa kanya. Oh I'm sorry, nagbago na ang aura niya ngayon, at mukhang bumalik na siya sa huwisyo niya, ngunit alam kong kinakabahan pa rin. Ikaw pala yan, Mrs. Murphy. Tumango ako at ngumiti. Please sit down, sambit niya kaya umupo na ako. I tried talking to her about my check-up first. Naghihintay lang ako ng tamang tiyempo para i-play ang record ng conversation nila, ng kung sino mang Chris iyon. Wait, aayusin ko lang ang mahihigaan mo. Nang sabihin niya iyon, ay alam kong eto na ang oras para komprontahin siya. Kinuha ko ang aking cellphone sa bag, at nagpunta sa app na sound record. Pinlay ko yun habang nasa loob siya ng kwarto, kung saan ako i-ultrasound. I remembered, sobrang dami palang kilala si Ate Zenny na doktor, kasi iba naman ang doktor ko na inirekomenda niya rin, iba rin itong si Miranda. Hinintay ko siyang lumabas, habang pinapakinggan ang conversation nila na nagpi-play sa cellphone ko. Hindi pa niya ata napansin ito noong una, kaya nginitian ko na lang siya. Nang makaupo siya ay inayos niya ang mga papel niya sa desk, at unti-unti siyang napatigil nang marinig niya ang nagpi-play sa cellphone ko. Alea, I can see in her eyes that she is afraid. I smirked. I just want to ask you a question. Who is Chris you're talking to? Miranda. Mabilis siyang lumapit sa akin, at hinawakan ang kamay ko. Alea, I'm sorry. Napag-utusan lang ako. I'm really sorry. I can't lose my job, please. I can't lose my job. Paulit-ulit niyang sinasabi iyan, ngunit parang wala akong naririnig, dahil desidido talaga akong tanggalan siya ng lisensya dahil sa ginawa niya. Muntik niya nang masira ang relasyon namin ni Ethan. And I don't think there is an excuse for that. Lumuhad na siya sa harap ko, ngunit hindi na ako nagulat. Umiling na lang ako sa mga sinasabi niya. Alam mo naman palang pwede kitang tanggalan ng lisensya, pero ginawa mo pa rin.
Who told you to do this kind of? Naiiritang tanong ko. Hindi siya sumagot. Umiiyak lang siya ng umiiyak, nang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang 3-year-old baby boy, at lumapit sa kanya. Napatayo siya agad nang makita ang batang iyon. Kali, anak, sambit niya at niyakap ang bata. Mama, I miss you. Sagot naman ni Kali. Bumukas muli ang pintuan ng kanyang klinik, at pumasok naman ang lalaki roon na mukhang kaedad niya. Ma, sambit noong lalaki at tumingin sa akin. Oh, pasensya na ma, may pasyente ka pala. Eto kasing anak natin, miss ka na raw, dugtong pa niya at saka ako nginitian. I don't know what I'm really feeling right now. Basta ang alam ko lang, ay kailangan ko nang makalabas rito bago pa tumulo ang luha ko. Babalik na lang ako bukas. Thank you Doc Miranda, sambit ko at dali-daling lumabas ng klinik niya. Sinalubong ako agad ni Marga. What happened Alea? Nakausap mo ba siya? Napaamin mo ba? Nakangiting tanong ni Marga. Tumango ako ngunit hindi ko na naiwasang umiyak. Tulala lang ako buong biyahe. Kahit kinakausap ako ni Marga, ay hindi ako sumasagot dahil hindi ko rin naman binibigyang pansin ang mga tanong niya. Sa huli ay tumahimik na lang din siya. I don't know what happened earlier. Hindi ko alam pero nang makita kong pumasok ang anak niya, ay nawala lahat ng gusto kong gawin sa kanya. Ang parusahan siya, at tanggalan ng lisensya, ay di ko na naisip nang makita ko ang anak niya. I know what she felt a while ago. Kahit hindi pa lumalabas ang anak ko, ay alam kong mahihirapan siya kapag nawalan siya ng trabaho. Pati ang anak niya ay apektado rin. Alam kong ibinibigay niya ang lahat para sa anak niya, at sino ako para tanggalan siya ng karapatang gawin yun. Halata sa mga mata niya ang saya, at lungkot nang makita niya ang anak niya kanina, kaya agad akong umalis, dahil hindi ko kakayanin lalo na nung kinausap na siya ng anak niya. Tandang-tanda ko pa ang eksaktong sinabi ng bata kanina. Ma, why are you crying? Don't cry mama. Hindi na po ako magpapabili ng toy sa'yo, I promise. Itinaas niya pa ang kanyang right hand, habang sinasabi iyon. Basta wag ka na po iiyak. Iyan ang sinabi ni Kali kanina na mas lalong nakapagpalambot ng puso ko. He is so innocent. He didn't know how big her mom's fault is. I sighed at lumingon kay Marga na nakatingin na rin pala sa akin. Nang maramdaman niyang handa na akong makipag-usap ay nagsalita siya. Alea, ano ba talagang nangyari? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka na nagsalita simula noong lumabas ka sa klinik na iyon, at umiiyak ka pa. Umiling ako. I can't, hindi ko kayang patanggal ang lisensya niya. What? But why? Ang laking pagkakamali ang nagawa niya sa'yo pati kay Ethan. Alam kong ganito ang magiging reaksyon ni Marga. Ito rin ang reaksyon ko noong una, ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang makita ko si Kali. I saw her son. Muntikan na naman akong maiyak nang sabihin ko iyon. Hindi na sumagot si Marga pagkatapos noon. Mukhang naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Ngunit di kalaunay nagsalita rin siya. May anak pala siya. Sana inisip niya muna ang anak niya, bago siya gumawa ng ganang bagay, si Marga. Naisip ko rin yan ngunit wala nang makakapagpabago ng desisyon ko. Kailangan ko na lang makausap si Ethan. Nang makarating ako sa bahay, ay hindi na sumama sa akin si Marga, at dumiretso na siya ng uwi. Nagtaksi lang kasi kaming dalawa. Si Ethan ay nakita ko agad na naghihintay sa akin sa may pintuan ng bahay, at palakad-lakad habang panay ang tingin sa cellphone. Nang makita niya ako ay lumapit siya kaagad, at tinanong ako. Where have you been? Tanong niya. Namasyal lang kami ni Marga sa mall, sagot ko. I texted and called you but you didn't answer, pahabol pa ni Ethan. Sinagot ko siya habang naglalakad papuntang kusina. Sorry, hindi ko na natignan ang cellphone ko. Binuksan ko ang ref, at kumuha ng fresh milk doon at isinalin sa baso. Kumuha rin ako ng white chocolate na nasa ref, at isinawsaw iyon sa fresh milk. Mukha kasing masarap pag sinawsaw yung white chocolate sa gatas. Love, hindi sinasawsaw ang chocolate. Are you out of your mind? Natatawang puna ni Ethan. Masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya. Ano bang pakialam niya, ito ang gusto ng tiyan ko. Hindi ko naman siya inaano kaya dapat hindi niya ako pinapakialaman. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong makitang sinasawsaw ko tong white chocolate sa gatas, naiiritang sagot ko. Natawa siya. Fine, ang init ng ulo mo.
I'm just joking. Kung joke yun ba't hindi naman nakakatawa? Wala rin sa hulog mag-joke tong si Ethan eh. Iyan na lang ang nasabi ko, at iniwan na si Ethan sa kusina. Siguro ay kaya ako naiinis, dahil naglilihi pa rin ako hanggang ngayon, at etong si Ethan lalo lang din akong iniinis. Ilang oras pa ang lumipas saka lang lumabas si Ethan sa kusina. Dinner is ready, sambit niya. Tumango ako at sumunod na sa kanya papuntang dining area. Ano tong mga to? Tanong ko sa kanya. Baked rosemary chicken and bacon wrapped asparagus. Ha! Marunong palang magluto ng ganito si Ethan. Ngayon ko lang nalaman. Hinela niya ang upuan para makaupo na ako. Thank you, sambit ko dahil sa ginawa niya. I'll always do that for you, love. You don't have to say thank you, sagot naman niya. Hindi ko na siya pinansin at kumuha ng baked chicken. Ayokong kumain ng kanin, kaya ulam lang ang kakainin ko. You have to eat rice, Alea, si Ethan yan, kanina pa niya ako pinipilit na kumain ng kanin. Ayoko nga, busog na ako. Kuha mo na lang ako ng white chocolate at fresh milk sa ref, nag-puppy ice pa ako kay Ethan, para mas maging effective. Please, dugtong ko. He sighed. Fine. I smiled in victory. Tumayo siya para kunin ang pinapakuha ko. Nang bumalik siya ay napapalakpak pa ako, at nagningning ang mga mata, dahil malaking white chocolate bar ang dala niya. Thank you, I love you, sambit ko at hinalikan siya. Sure ka bang ayaw mo kumain ng kanin? Baka magutom ka pati si Maverick, sambit niya, Maverick. Sino yun? Our baby. Maverick is his name. Sagot niya naman. Ano, may pangalan na siya agad, at feeling niya talaga lalaki tong anak namin. Napairap na lang ako at hindi na siya sinagot. Nakahiga na ako ngayon sa kama namin ni Ethan, at alas 8 na ng gabi. Si Ethan ay nasa tabi ko na at nakayakap sa akin. Inaantok na ako, bulong ko. Sleep now, love. I love you. Bulong niya rin sa akin at hinaplos ang buhok ko. Pumikit na ako at hinintay ang sarili kong makatulog. Nagising na lang ako dahil sa gutom. Nagki-crave na naman ako sa white chocolate at fresh milk. Tumingin ako sa gilid ko, at nakitang nakapikit pa si Ethan. Anong oras na ba? 4 AM pa lang pala. Dahan-dahan akong tumayo sa kama namin, para bumaba at kumuha ng fresh milk at white chocolate. Where are you going? Sit ani Ethan sa akin. Kukuha lang ako ng white chocolate at fresh milk, mahina kong sagot. Napaupo siya at nagayos ng buhok. Wala ka ng fresh milk. Last na yung kanina. Ha? Ganun ba? Mahina pa rin ang boses ko, at medyo disappointed. Kumunat ang noo ko dahil sa pagtataka nang tumayo si Ethan. At pumunta sa walk-in closet namin. Ako naman ay bumalik na sa kama. Saan ka pupunta? Tanong ko. Supermarket. I'll buy you your fresh milk. Napangiti ako. Nagpaalam na siya sa akin na aalis na, kaya hindi na lang ako natulog at napagpasyahang hintayin na lang siya. Nakasandal ako sa headboard ng kama, habang bukas ang TV namin na ang palabas ay Hunger Games, nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko iyon at tinignan kung sinong nag-text, mula sa isang unknown number. Unknown number, good morning Alea. Can we talk? This is Miranda. Sorry kung masyadong maaga pa para sa text ko na to. But this is really important. I just want to say sorry for what happened yesterday. And I'll answer all your questions. Pwede ka ba mamaya? Nakuha ko nga pala ang number mo kay Zenny. Nag-reply ako sa text ni Miranda sakin. Me, where can I meet you? Mabilis naman siyang nag-reply agad, Miranda. 10 AM at the coffee shop near PCMC. Hindi ko na siya nireplyan. PCMC is the acronym for Philippine Children's Medical Center. Doon kasi siya nagtatrabaho, at ang coffee shop na sinasabi niya, ay ang coffee shop na pinuntahan ko rin kahapon. Hindi nga pala niya ako nakita roon, kaya ito ang sinabi niya sa akin. Iyon lang naman kasi ang pinakamalapit na coffee shop sa klinik niya. Dumating si Ethan at may dala na siyang isang bowl na may lamang gatas, at malaking bar ng white and dark chocolate. Kumunat ang noo ko, kanino naman yang dark hindi naman ako kumakain yan. The dark chocolate is mine, love, sambit niya. Tumango na lamang ako, at inilipat ang tingin sa TV. Tapos na ang pinapanood kong Hunger Games.
Isang oras na rin pala nang umalis si Ethan. Napalitan na ang palabas ng Romeo and Juliet. Hindi naman ako nakafocus sa pinapanood ko, dahil nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko na ba ito kay Ethan, dahil meron na naman akong concrete evidence. Ang problema nga lang, ayaw ko nang patanggal ang lisensya ni Miranda. Naaawa ako sa anak niya sa tuwing naiisip ko ang nangyari kahapon. Saka diba ang sabi niya ay napag-utusan lang siya. Kaya ang pantirya ko ngayon, ay ang nag-utos sa kanya, at may kutob na ako kung sino iyon. Mabuti na lang at alas 12 pa ang pasok ko. Sinabi ko na kay Zera na hindi muna ako makakapasok ng maaga, dahil inaasikaso ko pa itong problema naming mag-asawa. Sinabi ko na rin ito kay Doktora Cascarde, at buti na lang ay pumayag siya. Alam kong malakas ako kay Doktora, pero ayaw ko naman iyong abusuhin, ngunit kailangan ko lang talaga ngayong araw na ito. Anong oras ang pasok mo? Ihahatid kita. Si Ethan. Nanlaki ang mga mata ko, at mabilis siyang inilingan. Huwag na. Kaya ko naman sarili ko, at saka maaga pasok mo diba? Hindi niya pwedeng malaman na kikitain ko si Miranda. Hindi ko pa nga nasasabi sa kanya ito, siguradong magagalit siya sakin. Ipinatong ko ang bowl ng fresh milk sa tray na dala ni Ethan kanina. Bakit ba naka-bowl to pwede namang sa tasa na lang? Ang dami talagang arte ng asawa ko. Tapos punong-puno pa yung bowl ng gatas kanina, pero ngayon wala na sa kalahati yung laman. Tatayo sana ako para kumuha ng fresh milk sa baba, nang magsalita si Ethan. Where are you going? Tanong niya. Bababa. Kukuha ako ng fresh milk, tinuro ko ang bowl na kaunti na lang ang laman. Tignan mo ubos na. Tumayo rin siya. Ako na. Pinutol ko na ang sasabihin niya. Nakakainis na ha, may paa naman ako para maglakad. At saka maliit pa naman ang tiyan ko, masyado akong bani-baby ni Ethan. Ako na ang kukuha. Hindi ako disabled, naiirit ang sagot ko at inirapan siya. Binuksan ko ang ref at kinuha ang fresh milk doon, nang mahadjap ng mata ko ang lemon, kakabili lang siguro niya nito. Kinuha ko iyon at kumuha rin ng transparent tumbler. Nilagyan ko ito ng tubig at binalatan ng lemon, pagkatapos ko iyong balatan at hiwain, ay nilagay ko iyon sa tumbler na may tubig at muling ibinalik sa ref. Yung Tetra Pak na mismo ng fresh milk ang kinuha ko, para hindi na ako pabalik-balik. Maaga pa naman, 5:15 AM pa lang, kaya pwede pa akong bumalik sa paghiga. What took you so long? Kunot ang noong tanong ni Ethan sa akin. Isinara ko muna ang pintuan ng kwarto namin gamit ang akin paa, dahil 2 fresh milk ang bitbit ko bago ko siya sinagot. May tinignan lang ako sa ref. Sagot ko at bumalik na sa tabi niya. Ipinatong ko ang isang fresh milk sa bedside table, at sinalina naman ang bowl ko kanina. Ihahatid na kita sa trabaho mo, alright, alas 12:30 pa ang pasok ko. Sinaman ko ng tingin ng asawa ko. Ang kulit naman nito, sinabi nang ang ayaw ko magpahatid, dahil hindi naman ako didiretso sa hospital. Ibang hospital ang pupuntahan ko, okay nga lang ako. No bots, ihahatid kita. Napairap na lang ako dahil sa kakulitan nitong si Ethan. Ibig sabihin kailangan ko munang pumunta sa trabaho ko, para hindi makahalata si Ethan, kailangan ko palang mas agahan ang pag-alis. Mga 8 pa lang aalis na kami sa bahay, para 9 AM nandoon na ako sa trabaho, tapos pag nakaalis na si Ethan, ay saka rin ako aalis sa PGH at pupuntang PCMC. Nang mag-alas 6 na ay nag-ayos na ako ng aking sarili, para hindi ako mag-rush bago mag-alas 8. Hindi naman alam ni Ethan kung anong oras ang pasok ko ngayon, at ang alam niya ay 7 or 8 talaga ang pasok ko, kaya mas mabuting umalis na lang din ako ng maaga. Hanggang sa makarating sa klinik ko ay nakasunod si Ethan sa akin. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin si Zera, kaya sinenyasan ko siyang huwag munang magsalita. Ngunit di niya yata naintindihan. O Doc Alea, akala ko po ba? Mamaya. Zera, pakibili naman ako ng kape sa baba. Salamat, putol ko sa kanya at pinilit na ngumiti, habang sinasaman siya ng tingin. Ah, sige po Doc Alea. Excuse me po, mahina niyang sambit at dali-daling umalis. What is she saying earlier? Nagtatakang tanong ni Ethan. Wala yun, tungkol lang sa pasyente ko, please tumalab naman sana yung palusot ko. Nakahinga ko ng maluwag ng tumango si Ethan. Buti naman at naniwala siya. Hindi ka pa ba aalis?
Tanong ko sa kanya, hindi ko ipinahalatang gustong-gusto ko na siyang umalis, para makaalis na rin ako rito, at makapunta na sa dapat kong puntahan. Why? Ayaw mo ba akong nandito? Umiling ako at pasimpleng sumilip sa wristwatch ko, 9:15 na. Kailangan ko na talagang makaalis dito. Hindi naman, pero kasi, naudlot ang isasagot ko sana nang magsalita siya. Aalis na rin pala ako. Take care of yourself and our baby, paalala niya. Lumaki ang ngiti ko dahil sa narinig ko. Yes, makakaalis na rin ako. Nang makasiguro akong nakaalis na si Ethan ay pumara ako ng taxi, at sinabi sa driver kung saan ang lokasyon ng pupuntahan ko, 5:05 na nang makarating ako roon, kaya nagmadali na akong makapunta sa coffee shop, na pagkikitaan namin ni Miranda. I'm sorry, I'm late, sambit ko habang hinihingal pa. Umupo ako sa tapat ni Miranda, at ngumiti siya sa akin. Okay lang, kakarating ko lang din naman. Umorder muna kami ng makakain namin, bago kami nag-usap ng maayos. I just wanted to say again that I am really sorry. And I regret all the things that I've done to you, and your husband. Hindi ko alam kung bakit sumunod ako sa kaibigan kong iyon, hindi ko rin alam kung paano ako makakabawi sa iyo at sa husband mo, paunang sambit niya. Tumango naman ako, iyong Chris ba na kaibigan mo, si Krista Arellano ba iyon? Diretsahang tanong ko. Yumuko siya at tumango. Ilang minuto rin kaming natahimik, hanggang sa magsalita siya, at ikwento ang lahat sa akin. Krista Arellano is my best friend. I'm sure kilala mo siya dahil sa PGH din siya nagtratrabaho. While Zenny Murphy is my close friend, at inirekomenda niya ako kay Ethan. Wala naman talaga akong balak na pekiin ang resulta ng check-up ni Mr. Murphy, pero tinawagan ako ni Krista, at sinabing ibahin ang result. I asked her why and she said, that she likes your husband. Krista is seriously seeking for attention, and I think she has a mental disorder kaya siya ganito. Yung dati niyang asawa, binubugbog siya at laging umiinom. Babaero rin at dinadala yung mga babae niya sa bahay nilang mag-asawa. I think that's the reason why she is like this. I'm very sorry, alam kong mali ang ginawa niya, pero dahil nga kaibigan ko siya, at alam ko ang pinagdaanan niya, napa-oo ako. That's the least I can do for her, kahit alam kong mali. Pumayag ako dahil iyon na lang ang maitutulong ko sa kanya. Tumango ako at hindi naiwasang maawa para kay Krista. Grabe pala ang sinapit niya, siguro ay gusto niyang makahanap ng magiging asawa, na mas maayos at yung ituturing siyang prinsesa. But sad to say, the one she found has a princess already. Hindi mo ba naisip ang ipakonsulta siya sa psychiatrist? Tanong ko. I already told her that, pero ayaw niya. Sabi niya hindi naman daw siya baliw, para magpakonsulta sa isang psychiatrist. Tumango na lamang ako. Now, I am torn with my decisions. Naguguluhan na ako sa kung ano bang dapat kong gawin. Dapat ay galit lang ang nararamdaman ko para kay Krista, pero nakaramdam din ako ng awa at lungkot para sa kanya. Masakit para sa isang babae ang makatuluyan ng isang lalaking wala namang ginawa, kung hindi ang manakit lang. Ito lang ang lahat ng alam ko, Alea. Gusto ni Krista na makuha si Ethan, dahil akala niya si Ethan na ang lalaking para sa kanya. On her behalf, humihingi ako ng tawad sa iyo, sa sobrang laki ng kasalanan namin, ay alam kong hindi madaling magpatawad. But I know also that you have a good heart, ngumiti si Miranda sa akin. Dinugtungan pa niya ang kanyang sinasabi. Tatanggapin ko kung ano man ang maging desisyon mo. Call or text me if you have questions regarding this issue, handa akong sagutin iyan. Thank you for listening. Nagpaalam na siya sakin, dahil papasok pa raw siya sa trabaho. Ako rin naman may pasok pa, pero mamaya pa iyon at masyado pang maaga, pero mas mabuti na rin sigurong pumasok na ako, kahit wala naman akong gagawin doon, para makapagpahinga at ma-digest lahat ng mga nalaman ko. Sa ngayon, wala na akong nararamdamang kahit anong galit kay Krista man, o kay Miranda. Kahit kailan talaga, ang bilis ko magpatawad. Pero paano naman kaya si Ethan? Alam kong siya ang mas naagrabiyado rito, ayos lang kaya sa kanya ang desisyon ko. Where have you been? Nagulat ako nang makita ko si Ethan sa loob ng aking klinik. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba nakaalis na siya kanina?
Nangapa ako ng isasagot. Ba't nandito ka pa? Akala ko nakaalis ka na kanina. Hinanap ko si Zere ngunit wala siya, kung kailan kailangan ko naman ng tulong, wala naman siya rito. I asked Zere where did you go? But she didn't know. 12:30 pa raw ang pasok mo, bakit ang aga mong umalis? Nagtatakang tanong ni Ethan. Nasaan ba kasi si Zere? I told her to come back here. When I leave, I need to talk to you. I sighed. Paano na to? Sasabihin ko na ba sa kanya? Magsasalita na sana ako nang tumunog naman ang cellphone niya dahil sa isang tawag. Sinagot niya iyon habang nakatingin pa rin sa akin. Hello, yes, I'm on my way, yes thank you. Kumunot ang noo ko, sino naman kaya iyon? That's the new teacher in Burlington, sagot niya kahit di ko naman tinanong. I'll let this pass Alea, let's talk later when you get home. Akala ko ay galit siya sa akin, ngunit nang lumapit siya sa akin para halikan ang noo ko, ay napangiti na lamang ako. Bumalik siya ulit sa couch na inuupuan niya kanina, at kinuha ang plastic na nakapatong doon at inabot sa akin. Hindi ko ito napansin kanina masyado ata akong na-preoccupied sa isasagot ko sa kanya kanina. That's fresh milk and white chocolate. There's also water with lemon in it. There's picnic and Pringles also. Lahat ng pinaglilihian mo, nandyan na. Bumalik ako para ibigay yan sa iyo, tapos hindi naman kita naabutan dito, ngumiti siya. I felt guilty. Siguro ay dapat ko nang sabihin sa kanya, kung anong naging pag-uusap namin ni Miranda. I feel like I'm being unfair to him. Umupo ako sa aking swivel chair, nang makaalis si Ethan at naalala ang sinabi ni Miranda kanina sa akin tungkol kay Krista. I think she has a mental disorder. Kung may problema nga sa pag-iisip si Krista, paano siya natanggap bilang pediatrician dito sa hospital? Who is she, really?